pinagkaiba ni City 150 Bajaj kay Honda Supremo 150. Tatalakayin natin yan guys, pero bagong lahat, syempre intro muna tayo. Gumawa ako ng split screen para sabay nyo makita yung dalawang tangke kung sino bang mas maganda sa kanila. Yung nasa taas kay TMX Supremo yan, yung nasa baba kay City 150 Bajaj yan. Ibibigyan ko rin kayo ng video niya na solo-solo sila para mas maging makita yung emphasis at yung itsura nila, pati yung mga detalye ng kanilang tangke. Eto na. At ito na, unahin na natin ang tangke ni Honda TMX Supremo 150. Kung mapapansin nyo, very minimal lang yung kanyang stickers. Talagang kitang-kita yung logo ng Honda. Fuel tank capacity na to guys ay 10.3 liters. Okay guys, 10.3 liters fuel tank capacity. At dumako naman tayo sa tangke ng City 150 Bajaj. Kung mapapansin nyo, dun pa lang sa decals talagang colorful na siya. Talagang maakit na yung paningin mo. Fuel tank capacity na to, 11 liters. Mas lamang siya doon kay Supremo. Si Supremo kasi, 10.3 liters. Lamang siya ng 0.7 liters dito sa tangkehan. At ito pa, talakayin natin ang kanilang mga tangke. Kung saan ba sila nagkaroon ng diferensya, kung saan sila nagkaroon ng kagandahan. Unahin natin si TMX Supremo. Yan. Kung mapapansin nyo si TMX Supremo, may takip yung pinakasusian niya. Good features to para hindi siya basta-basta mabasa ng tubig. Kung mapapansin nyo, makukuberan siya, hindi siya mapapasok. Pumunta naman tayo kay Badja City 150, open siya guys. Pero may maliit siyang takip, pero open siya. Kung mapapansin nyo, pag dumiretso ang ulan, papasukin ng tubig yan. Hindi natin alam kung hanggang saan papasok, pero papasok yan. Dumako naman tayo sa headlight ng dalawang unit. Kung mapapansin nyo, malaki talaga ang pinagkakaiba nilang dalawa. Diba? Kitang-kita nyo naman. Unahin natin si Supremo. Yan. Bali, bulb type ang kanyang headlight. Kung mapapansin nyo, wala na siyang sticker kabilaan. Walang sticker yan. Mapapansin nyo sa taas, parang meron siyang sombrero. Pero hindi naman sombrero yan. Parang nahahawig niya talaga sa isipan ko ay yung Hauji na motorcycle. Ganyan-ganyan din kasi yung headlight ng Hauji. Dumako naman tayo sa City 150 Bajaj. Yan, kung mapapansin nyo, bilugan siya. Wala siyang sticker dun sa harapan niya. Bulb type din siya at may sticker yung magkabilang pisngi niya. At wala siyang sinusunong kagaya nung sa Supremo na parang Hauji. Yan, kung mapapansin nyo. Napaka bulky, bilog na bilog talaga. May laman, kumbaga sa karne. At ito, dumako tayo sa kanilang mga panel boards. Kung mapapansin ninyo, merong lamang yung isa, meron ding lamang yung isa. Pero mas maraming lamang yung isa sa aking pagtingin. Hindi ko lang din ma-desisyonan, kaya na mag-desisyon. Ito ang kanyang solo-solong video. Unahin natin si Supremo. At ito na nga, kung mapapansin nyo, si TMX Supremo 150 natin, meron siyang RPM, meron siyang digital indicator ng cambio ninyo, meron siyang reset ng kilometer per hour, masusukat nyo. Yun yung mga pinagkaiba niya kumpara doon kay City 150 Bajaj. Ngayon, dumako naman tayo kay City 150 Bajaj. Yan, kung mapapansin nyo, wala siya talagang RPM, di katulad ni Supremo. Meron siyang digital indicator pero hindi digital. Meron siyang indicator lang sa bandang gilid. At ito ang pinakamalupit sa kanya guys, meron siyang charger na wala si TMX Supremo. O, diba? Pares lang silang meron at mawala. Dumako tayo sa mga front shock nila. Mapapansin nyo na agad siguro kung pagkakaiba. Pero unahin natin si Supremo. Yan, kung mapapansin nyo dito kay Supremo, meron siyang rubber boots na nilagay. Ito ay magandang picture para iwas damage dun sa ating pinakatubo sa mga talsik ng bato. Dito naman tayo kay City 150, mapapansin nyo, board lang siya. Hubad na hubad siya o live na live siya. Wala siyang kahit anong cover. Basta yan lang talaga siya, naka-open siya. Lamang dito ang Supremo. Okay, dumako naman tayo sa kanilang double shocks. Rear shock talaga. Mapapansin nyo na yung pagkakaiba, di ba? Pero sa tingin ko na walang pagkakaiba. Ito guys, TMX Supremo, kung mapapansin nyo, apat din ang shocks niyan. Kaso hindi pa lang talaga naka-intact yung dalawa na shocks niya. Kumbaga, ikaw pa yung mag-i-initiate na ilagay ito. Pero madali naman yun. Ito tornilyo lang naman to. May mga kasama naman yung mga tornilyo para dyan. Dumako naman tayo dun sa kanyang kaibigan na sa City 150. Yan, kung mapapansin nyo, itong si City 150 para tong Boy Scout. Diba? May kasabi niya, ang Boy Scout, laging handa. Kung mapapansin nyo, naka-intact na lahat yung shocks niya. Bali, kailangan mo na lang ng sidecar. Itornilyo na lang ang sidecar o i-welding. Pwede nang ipamasada. Iba talaga si Kawasaki. Malupit! Dumako tayo sa kanilang mga carrier. Kung mapapansin nyo, halos the same lang naman talaga sila.
Ang pinagkaiba lang ay yung disenyo. Isang paoblong, isang pabalagbag. At ito, para mas mabigyan kayo ng malinaw na kuha, yan ang carrier ni TMX Supremo 150. Walang masyadong burloloy. Lumipat naman tayo sa kanyang kaibigan, CT150. Yan, kung mapapansin nyo, meron siyang bali parang tiniko na linya lang, pero nagkaroon ng magandang emphasis, no? Pero kayo nang bahala kung saan nyo gusto. Dumako naman tayo sa kanilang mga tambutsyo. Yan, kung mapapansin ninyo, yung nasa taas dyan, Supremo natin. Yung nasa baba naman ay ang ating CT150. Para mabigyan kayo ng mas malinaw na view, dumako muna tayo sa isa. Unahin na natin si TMX Supremo 150. Yan, kung mapapansin nyo siya, Euro 3 na rin yung kanyang modelo. Yung kanyang heat guard, ginawa na rin nilang itim na dating silver. Yan, kumbaga sa ngayon, all black na siya kung sa madaling salita. Dumako naman tayo sa kanya kumpare. Yan, mapapansin nyo, Euro 3 na rin to, pero meron siyang patungan. Pag meron kang sobrang angkas, may patungan siya. Yan. Meron na rin siyang heat guard na kulay silver. At talagang yun ang nagpaganda sa kanya, yung dalawa na yan. Dumako naman tayo sa kanilang mga chain guard. Yan, kung mapapansin nyo, nakita nyo na siguro ang pagkakaiba. Dumako tayo kay Supremo. Kung mapapansin nyo, ang chain guard niya, yan, plastic. Hindi basta-basta mabubulok. Dumako tayo kay CT150. Bakal naman yung sa kanya. Yan, wala sila pares pang ilalim ha. Dumako tayo sa headlight ng Supremo. Yan, wala na siyang switch. Automatic on na siya talaga. Dumako naman tayo kay CT150. Meron pa rin siyang switch. Mapapatayin ninyo hanggang sa gusto ninyo. Dumako naman tayo sa size ng kanilang mga gulong. Kung mapapansin ninyo, yan na. Pansinin niyo yung pagkakaiba. Unahin natin si Supremo. Bigyan natin ng malinaw na video yan. At ito na nga, TMX Supremo 150. Mapapansin nyo, by 18 ang mga gulong yan. 18 inches ang kanilang mga rim. At dumako naman tayo dito kay CT150. Yan, mapapansin nyo, ang rim niya ay 17. Kamukang sukat niya yung mga ordinary bikes natin na pamasada. Kumbaga, yan ay nakagawian size 17. Guys, ito, talakayin natin ang kanilang mga front fender. Simulan natin sa pinakabago ngayon, ang TMX Supremo 150. Kung mapapansin nyo, yan, bakal na yung kanyang front fender gaya ng dati. Ito namang si CT150 Bajaj, plastic siya. Matibay, hindi kakalawangin. Kayo nang humusga. At ito na nga, dito sa estados na to, dito maraming mapapaisip kung sino ba ang kukunin nila. Kung si TMX Supremo ba o kung si CT150 Bajaj ba. Kayo nang humusga. Unahin na natin ang ating kaibigang si TMX Supremo. Ang cash price niya ay 78,900, down payment niya ay 7,890. 2 years niya ay 4,953, 3 years niya ay 4,061. Kung mapapansin ninyo, ayan. Kayo na mag-compute. Kayo nang bahala ang magdesisyon. Dumako tayo sa kanyang kaibigan, CT150 Bajaj. 67,500, 6,750 ang DP, 4,002 pesos ang 2 years, 3,289 ang kanyang 3 years. Oh guys, sana naliwanagan kayo. Guys, sana nakatulong sa inyo ang simpleng video na ito. Doon sa mga magpapa-shoutout, comment down below, shoutout ko kayo next video natin. Maraming salamat. Sheesh!